Piyaya with ubi filling naman ang lulutuin natin for today's video mga Mars. Assalamualaikum! Hello again mga Mars! At ngayon ay piniprepare ko na ang para sa ating crust. Naglagay na nga pala ako ng 3 cups all-purpose flour, then 1 teaspoon salt, 1/2 cup cooking oil, and 3/4 cup water. Paunti-unti lang po yung paglalagay ko dito ng tubig para po makuha natin yung consistency ng dough. Ayan, at binuhusan ko ulit ng konting tubig. And then, imamasa ko na ito siya gamit ang aking kamay. Naghugas naman tayo mga Mars ha. Imamasa lang natin siya mga Mars hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating dough. At pag ganito na yung consistency mga Mars ay pwede na ito siya. Tapos i-rest lang natin ito siya. Ipapahinga lang natin sa loob ng 30 minutes. Ihuhugis bilog ko lang siya. Pagkatapos ay tatakpan ko para maiwasan ang para hindi siya mag-dry. Then isi-set aside. Habang nire-rest ko muna yung dough ay gagawa naman ako ng para sa filling o palaman. Naglagay ako ng 6 tablespoon brown sugar, then 1/2 cup all-purpose flour, 1/2 cup cornstarch, then approximately 4 tablespoon water. Pagkatapos ay mekos-mekos lang natin yan mga Mars. At pag na mekos-mekos na, nilagyan ko naman ang ubi flavored na condensed creamer, approximately 1/2 cup. Pagkatapos ay mekos-mekos lang natin yan ulit hanggang sa makuha natin yung consistency. Tamang consistency para sa ating palaman. Madali lang ito siyang gawin pang merienda at pwede na rin ito siyang pang negosyo mga Mars. At ayan, yan na yung tamang consistency para sa ating filling. At after ko naman ma-rest ang aking dough ay ayan, init ko siya ulit. I-roll ko lang siya, pagkatapos ay ikakat ko siya para madali yung aking pag-roll ulit mamaya. At ayan, ikakat ko siya into half para unahin ko na muna palaparin itong isa. Ayan, palaparin ko ito gamit ang rolling pin. Ayan, paikutan lang ng rolling pin hanggang sa lumapad yung dough. Ayan, at paikutan lang natin ng rolling pin gaya ng pagpapaikot niya sa iyo. Charot! Ayan, push lang ng push mga Mars para lumapad yung ating dough. Pagkatapos naman, pag ganito nakalapad ay lalagyan na lang natin ng margarine. Ibabrush ko ito siya ng margarine para maganda yung pagka-layered niya mamaya pag iluluto na natin. Pagkatapos kong i-brush ng margarine ay i-roll ko naman ito siya. Then, after ko i-roll, tsaka ko na siya ikakat into pieces. At dahil tapos ko na rin i-roll, ikakat ko siya into pieces. Kailangan pare-parehas yung sizes. Tapos yung isa, ganito rin ang ginawa ko. Tapos hindi ko na pinakita sa video. Then, lahat pala ng nagawa ko ay ito. 20 pieces siya. Pagkatapos ay palalaparin lang natin yan siya. Then after ng pagpapalapad natin ay lalagyan ko naman ng filling. Then isarado lang natin yung sa gilid-gilid. Ilagay dyan sa gitna. Tapos itong first na gawa ko, medyo naparami ako ng paglagay ng filling. Kaya parang umawas. Pag ganito, silyado na siya. Yung paglalagay po ng sesame seed dito ay optional po. Pwede rin pong kung wala kayong sesame seed, pwede rin pong wag nang maglagay. Pagkatapos naman po ay palalaparin natin siya gamit ang ating rolling pin. Ayan, at dahan-dahan nating paiikutan ng rolling pin para hindi lumabas yung filling. Hindi gaya ng pagpapaikot niya sa'yo dahil wala siyang pakialam sa yung filling. Charot! Ayan, seryoso na nga tayo mga Mars. Sa una pa lang na paggawa natin ito, hindi talaga natin yan siya mapa-perfect. Hindi natin maiiwasan na umawas yung palaman. Ang pagluluto ay maihahalin tulad din natin sa ating buhay. Natututo tayo sa ating pagkakamali. Pagkatapos ay pag
Naulit na yun. Alam na natin kung saan tayo nagkakamali. Alam na natin kung paano natin yun gagawin na hindi na tayo ulit magkamali ng ganon. Char. At ayan mga Mars, ay nulit ko lang yung proseso sa mga iba pang natirang mga dough hanggat naubos silang lahat. At ito na pala lahat yung nagawa ko. Ready to cook na tayo. Ayan, at nagpainit na muna ako ng kawali. Pagkatapos ay isa-isa ko nang isinalang. Apat lang ang nauna kong niluto dahil ito lang yung kasya dito sa aking kawali. Pagkatapos yung apoy naman ay low heat lang po yung apoy natin para hindi siya masunog. Lulutuin natin ito siya within 3 to 4 minutes. At every 1 minute ay babaliktarin natin ito siya para hindi siya masunog, hindi masunog yung sa kabila. At pag naluto naman yung unang batch ay ulitin lang po yung proseso ng pagluluto hanggang sa maluto natin lahat. At tsadan! Ayan, luto na ang ating piyaya with ubi filling. Ayan, takam na ako tumikim niyan. Tikiman time! Ayan, Bismillah. Malasa siya, malasa. Lasang-lasa ko yung ubi flavor. Sarap siya mga Mars. Sa mga mahilig ng hopya, pwede ito siya pang substitute sa hopya.